Pero wala nang panahon yan eh. 2 years to go, Yes. wala na eh. Ang akin lamang sinasabi, 2 taon natira, wala na yan eh. Kung ikaw presidente ng bansa natin, and any president ng bansa natin, kung sino mag-succeed, dapat isipin mo kung anong legasiya na mabigay mo sa Pilipinas. Hindi mo isipin na dapat i-extend pa ang term mo o proteksyonan ang sarili mo. Yes. Ano ba ang legasiya mo? Sa 2 taon na natira, wala ka ng legasiya. Yan yung pag-iisip Wala na. ng normal. Oh. May- In fact, ito po, no? Ang pwede na lang gagawin, pinag-usapan din namin ng mga kaibigan ko, ang pwede na lang gawin, no? Targetin niya at linisin niya ang Pilipinas. I-surrender yan yung kanyang pinsan buo. Yun, believe tayo. Ayun. Dati bang mga senador iyakin din? Kasi itong nangyari sa Martin 11, di ba, nag-walkout sila. Nangyayari din yan, first time may nag-walkout na ganyan. Parang first time ko nakita eh. Kami noon, nung impeachment ni GMA, sa Justice Committee, tumayo kami, nag-walk out kami. Tinapon ko pa yung papel eh. Nalala nyo? Ginanon ko yung papel noon, oh. Oo, actually, naalala ko na. Tama yun. So, mas brutal dati. Mas Well, sa House yun, sa Opo, House. oo. Oo. Ang sabi ko eh, dito Justice Committee. Committee on Justice ito. Justice. Pero ngayon, nakikita mo parang nag-iiyakan na sila. Katulad nung kahapon, kung ano-ano nang pinagsasabi na nasa minority na sila, akala mo kung umasta, parang nasa majority pa rin sila. Parang sila ang bida. Well, ito sana, no? Alam mo, ang Kongreso, no? Ang diyan, yung nagbibitbit ng Kongreso, ang Senado. Doon sa House, pwede ka mangmurahan, pwede ka magsuntukan. May mga congressmen nagsuntukan, ha? Oo, nakikita ko yun. Oo. Susuntukan, may nagbuntik na barilan sa floor, eh. Sayang nga yung kay Oo. Kiko tsaka kay Robin. So ngayon, So, ang iba po. nagbibitbit sa Kongreso, yung Senate, dapat statesman ang dating mo. Debate yan eh. Pag na-elect ka sa Kamara, na-elect ka sa Senado, na-elect ka sa isang debating club. So, iba po pala talaga dati. Kasi sabi nyo, Iba. nagpaparila, nagsusuntukan. Ngayon, salitaan lang, pero pinag-iinitan yung ibang congressman. Iba, di ba? Dapat, debating club yan eh. Collegial body yan, marami kayo eh. Pag pinadala ka doon, pinadala ka sa isang debating club, marketplace of ideas yan eh. Pero nakikita ko ngayon, takot eh. Naninira na lang ng upuan eh. Attorney, nabanggit mo yung yung Committee on Justice. Tama ba sa tingin mo yung ginagawa ng Committee on Justice ngayon kaysa sa panahon mo? Ganito no, ang chairman ng Committee on Justice noon, si Sim Dato Manong. Magaling yun eh. Si Manong Sim. Respetado namin yun. Hindi ganito ang pagbitbit. Papayagan ka magsalita eh. Siyempre sa butuhan talo ka. Hindi na pipigilin ka. Usually, attorney, yung mga ini-impeach nung panahon ninyo, ano ba, yung kanilang function, importante. Compared ngayon, kasi ngayon ang ini-impeach, Vice President. So, para kasi sinasabi nila, usually ang mga ini-impeach, yung kanilang function, importante para sa bayang Pilipinas. Kasi considering na si Inday Sara Vice President, so bakit siya yung ini-impeach? Usually ang ini-impeach Presidente, Supreme Court Justice, COMELEC Chairman, mga ganyan, hindi ba? Nung panahon ko, 2 ombudsman. Si Desierto at saka si Gutierrez. COMELEC Chairman. Justices ng Korte Suprema, including the Chief Justice. Saka yung Vice President. Sa tingin ko ngayon, ini-impeach si Sara dahil sa election sa 2028 eh. Obvious. Hindi mo tatalo eh. Wala pang kandidatong administrasyon. Let's face it, wala pang kandidatong administrasyon eh. So kung hindi mo kaya sa eleksyon, wala ka namang kandidato, daanin mo sa impeachment. Remember, ang punishment or ang penalty sa impeachment, 2 lamang. Okay? Removal from office and disqualification from holding public office. So hindi ka na makatakbo. So yun yung sinasabi nyo. Italin na natin ngayon doon. Dahil merong usap-usapan kaya wala pang kandidato kasi nag-declare Wala na pa si Inday Sara eh. So dapat meron na ring mainit na itinatapat sila kay Inday Sara pero wala pa. Wala pa eh. Ngayon, umugong nung nakaraan itong usapin ng term extension, constituent assembly, CONCON, CHACHA.
Ano ba mga pagkakaiba nito, attorney? Itong Constituent Assembly, itong Chacha, itong Constitutional Convention, ano ba to? Well, ganito, no? Ang ating saligang batas, 1987, 4 lang actually provisions na importante dyan. 4 lang. Una, preamble. Bakit importante yung preamble? Malalaman mo kung sinong gumagawa eh. Di ba ang umpisa ng preamble, we, the sovereign Filipino people. Yan. Oh. Number 2, Bill of Rights. Diretso natin yun laban sa gobyerno. Okay. Nando doon yung court issuance ng warrant. Local judge yun, ha? Number 3, form of government. Ano bang form of government natin? So, 3 great branches. Yes. By arrangement, legislative, executive, judiciary. Ang dulo, amendments or revisions. Amendments or revisions. Ano yan? Pamaraan, paano ma-amendahan o ma-revise ang Constitution. So, 4 lamang importante. Iba dyan hindi importante. 4 lamang ang importante. So, dito ngayon, papasok yung Chacha. 3 yung Chacha, di ba? Una ay Congress, Constituent Assembly. Pangalawa ay CONCON. Pangatlo ay People's Initiative. People's Initiative, wala na yon. Wala na, tapos na. Dineclare na yon na mahirap gawin. Okay. So natira lamang, CONCON mahirap na wala ng panahon, 2 years to go eh. Yes. So natira lamang yung CONAS. Problema yung boto sa Senado. Ayun. Pero attorney, sa inyong palagay, napapanahon na ba na galawin ang saligang batas ng Pilipinas? At kung napapanahon na, what is the best time? O anong pinakaakmang panahon? Ngayon ba? O sa mga susunod na panahon ang paggagalaw nito? Alam mo, Pagpapalit? maraming attempts para palitan ang ating Constitution. Umpisa pa lang kay Jose Laurel, yung panahon na yon. Sa 1987 Constitution, marami ng panahon. Pero lahat ito, bumagsak. Dapat kung umpisahan mo, amendahin ang ating saligang batas, umpisahan mo sa umpisa pa ng term mo. First year pa lamang. Doon mo na umpisahan para hindi ka suspetsahan na gusto mo ma-extend ang term mo. Yun ang nangyayari. Pero ano po Kung yung maaga sila nagsimula, yung People's Initiative 2023, nag-start na yun. pagkaupo nila eh? Doon na nga lumabas yung tambaluslos eh. Sa initiative eh. Hindi, actually, ito ang National Unity Party nag-file noong November 12, 2025, House Bill number 5870, calling for a CONCON. Pero hindi ito nag-progress eh. Wala nang panahon para mag-CONCON ngayon eh. Pero Too late. may kailangan ba ng partisipasyon ng taong bayan dito sa ano, or may power ba ang taong bayan para hindi matuloy or matuloy ang constitutional amendments? Wala eh. Doon na yan sa Kongreso. Pero bababayan na plebiscite. Pwede tayong mag-no. Pero wala nang panahon yan eh. 2 years to go? Yes. Wala na eh. Ang akin lamang sinasabi, 2 taon natira, wala na yan eh. Kung ikaw presidente ng bansa natin, and any president ng bansa natin, kung sino magsaksid, dapat isipin mo kung anong legasiya na mabigay mo Yes. sa Pilipinas. Hindi mo isipin na dapat i-extend pa ang term mo o proteksyonan ang sarili mo. Yes. Ano ba ang legasiya mo? Sa 2 taon na natira, wala ka ng legasiya. Yan yung pag-iisip Wala na. ng normal. Oh. May- In fact, ito po, no? Ang pwede na lang gagawin, pinag-usapan din namin ng mga kaibigan ko, ang pwede na lang gawin, no? Targetin niya at linisin niya ang Pilipinas. I-surrender yan yung kanyang pinsan buo. Yun, believe tayo. Ayun. Believe tayo, Alam mo rin, attorney, na Ang problema, kasi problema dito ilan tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa 8 tayo, sino ba naniniwala na inosente siya? may alam talaga na attorney, no? Hindi naman. Kala mo ikaw lang. Ano ko kami lang? Nagtatanong ko sa mga kaibigan ko, alam mo bakit? At the end of the day, yung GAA na yan, hindi yan maging GAA kung hindi mo pirmahan. Yes. Oo nga. Sa'yo lahat ng last. At ang speaker na yan, sa'yo yan. Yes. At ang speaker na yan, may control yan sa chairman ng Committee on Appropriation. Yeah. Tama nga. Tama sila mo naman sana, no? Lahat ng approval sa kanya. Oo. So nung sinabi ni Martin sa kanyang video message nung nakaraan, yung vlog niya na Nawala na ngayon. I will not go down alone. Ibig sabihin, talagang admission yon na may kinalaman yung kanyang Yung pinsan. sinabi, approvals, no? Pagpasa ng budget,
GAA na yan, General Appropriations Act. Babato mo na yan sa executive. The executive will now execute that budget. Implement it. Nung sabi ng Constitution, executive power is vested in the President. Ano ba executive power? The power to implement laws. Ang GAA, batas po yun. I-implement mo yan. Ibibid mo yan. Ikaw mag-appoint ng mga district engineers nationwide. Maski yung Secretary of Public Works and Highways, official family mo yun eh. Mga USEX doon, ikaw pumipirma eh. Pero sinasabi ng Malacanang na ang executive ay hindi lang daw sa kanila. Eh, alam nyo, may isang presidente, si Truman ata yun. Sa mesa yun nakalagay doon, the buck stops here. The buck stops here. Ibig sabihin, kung ano nangyari dyan, ako yung nasisihin. Yes. Sinungaling Ngayon, talaga. iba, no? Ngayon, umiiwas. The buck stops there. Oo. Kasi ang Starts sinasabi here. niya, nakakapag-release daw. Stops here, di ba? Starts here. Starts here. Oo, ang ano daw, ang nagre-release daw ng budget, DBM, nang walang approval ng presidente. Posible ba yun? Bata mo yun, yung official family mo yun eh. Di ba? Again, hindi ako makasabi na tell it to the Marines, ha? Kasi may marinong involved doon sa ano. Ngayon, attorney, pinapalabas nila na ang ang isa pa daw na mastermind si Chis Escudero po daw. Hindi daw si Romualdez at hindi rin daw si BBM. So ano pong masasabi niyo doon? Ito no, nung panahon ko, may BICAM. Member ako palagi ng BICAM. Pero may small BICAM. Ang big BICAM, 12-12 yun. No? 12 sa Senado, 12 rin kami. Doon palagi yan sa PhilCOA. Sa mga Bisaya katulad ko, ang tawag doon, PhilCOA. 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 Pero yung small BICAM, doon nagmimit yun sa Lamesa Dam. At karamihan na doon, si Mike. Si Mike. Mo, tanungin mo si Mike. So alam na alam din ni Kong Mike. Yung Alam na yun. Parang 4 na lang sila. So dinidesisyonan nila ang budget ng Republika ng Pilipinas, pati yung aming pork barrel. So kasama si Senator Chis sa small cam? Nandoon siya eh. Nilabas ni Martin yung transcript yun. Nandoon yung present eh, nandoon siya. Pero sinasabi ni Martin, hindi siya kasama sa small committee. Hindi siya kasama. Pwede ba Pero yun? bata yun si Si Saldico. Saldico. Pwede bang si Saldico ay hindi susunod? May cellphone ngayon eh, gaganon ka lang eh, Pwede boss. oo. Ito gawin natin, pwede ba? Pero hindi po ba na tulad ng sinabi ni VP Sara Duterte na si Saldico lang at saka si Romualdez ang nagdidesisyon? Sa tingin niyo po ba may alam pa yung iba pang naandun sa small? Ganito no, pag kihad ng budget, wala pa yung graph doon ha. Allocation na ng mga senador, allocation na ng mga congressmen. Okay? Wala pang graph doon. So ang tanong ko, kailan ba nag-umpisa yung graph? Okay, siguro sa bidding, bata ko yung district engineer, pabid ko doon. No? Tawagin ko siya, o ipapanalunin mo si contractor A. Pag pinanalo si contractor A, then may graph na, kasi fixing na yun eh. Kung sino mo nanalo, dapat hindi ganun mangyari. Pero kung nagawa yon, tapos na yun doon. Umpisa na ng graph. So dito sa taas, dito pa lamang sa BICAM, wala pang ganon. Unless may intention ka talaga na nakawan. Di ba? Pero ako pinipresyon ko regularity ha. Pero ang congressman, kontrolado mo ang district engineer mo eh. In fact, papalitan mo yung pwede. Kung sinong gusto mo eh. So more or less talagang congressman, hindi mga senador. Ang senador ganon din. Nakita natin sa Bulacan, no? Kasamang senador. Di ba? So, kasama rin sila. May request din sila. Kung basihan natin yung salita po ni Yusek Bernardo, pinatawag siya eh. Pinatawag siya ng mga senadores at sabihin ko anong gusto. Kaya lang yun ay sarili niyang testimony. Hindi natin masasabing sigurado yun dahil nililigtas niya yung sarili niya bilang para maging state witness, kailangan siya magturo ng iba. Well, dito na, nakapile na yan sa Sandigan Bayan. No? May mga testigo na pinipresenta. Tingin din ako eh. Parang yung ebidensya na kompleto eh. Pero of course, hindi pa natin alam yun kung ano yung decision later on. Pero isang district engineering office lang yan ha.
Ilan kaya? Bawat distrito may sariling DEO eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa ibang DEO. Alam ko sa distrito namin sa Iloilo, maraming flood control eh. Nakikita ko rin eh. So attorney, kung nandun pala lahat yun sa papel, ba't hindi tinuturo ni Bernardo si Romualdez? Bakit yung senator lang? Hindi ko alam kung may dealing sila. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang sana noon, matutuloy yung investigasyon. Nahinto, di ba? Remember? Ang hanggang tayo sa, magkano ba? 1.4 trillion? Yun ang huling bilang na ninakaw eh. Di ba? Up to job, nahinto na eh. Hindi ko alam kung bakit nahinto. Ako nanonood sa Senado. Pero sana sa panibagong administrasyon, sino nga ang chairman ng Blue Ribbon? Si Iya Cayetano. Sana matuloy. Para malalaman natin. Hindi po ba kayo nagtataka na ngayon ang makakasuhan ay yung mga katulad nila Majority, senators. mga majority senators. Tapos hanggang ngayon, yung napaka-obvious naman, yung dating Speaker of the House na si Romualdez, abay parang wala pang malayang namamasyal. Samantalang yung mga senador, sila pang nakakasuhan ngayon. At yung ikakaso pa kay Romualdez ngayon, bailable. Oo. Malupit yun. Nagtataka rin ako. Yung pagtataka ako, bakit walang congressman na pinatawag sa Senado? Nagtataka rin ako doon. Paano mo, ayun? Yun yung in-expect talaga natin sa bagong liderato. Naalala niyo yung pangalan ng isang congressman sa Leyte, Biloso, na mention doon sa listahan ng mga drug lords? Alam mong ginawa niya, pumunta sa Senado, doon sa investigasyon at umupo siya, humingi siya ng pahintul para magsalita siya, para i-clear yung pangalan niya. Wala na tayong nakikitang ganun eh. Halimbawa, katulad nila Gardiola. Di ba, nalala niyo? Tulad nila Gardiola na may mention din. Na isa sa mga pinaka-contractor. Si Chavit, gusto niya magpunta ron para mag-expose. Hindi siya Pero pinayagan. Hindi pinapayagan. 18 Marines. Ganito, nung panahon ko po, meron ding ganon. May kilala ako, ma-identify ko. Ang uso doon, farm to market roads. Ang tawag doon, farm to pocket. May umiikot eh. Kikita ko yun na umuupuan ka, tapos kausapin ka gano'n eh. Uupuan ka, kausapin ka eh. Farm to ano po? Farm to pocket Pocket, roads. Hindi ko na alam kung ganun pa rin. Hindi ako naniniwala na nagbago ha. Baka mas lumala pa. Malaki na eh. Pero yung dahilan po ni Senator Lacson na parliamentary courtesy, kaya hindi pinapatawag yung mga congressman at kahit si Romualdez, do you think applicable pa yan ngayon? Ito no, naniniwala ako sa parliamentary courtesy. But in the face of damning evidence, dapat ituloy mo eh. Ituloy mo eh. Tawag mo di ba? Dapat hindi mo, wag mo na i-consider yung parliamentary, Hindi na. Kasi ginagamit pa sa shield eh. Ano yun ha? Wala namang batas na ganun ha? Parang sinasabi ng delikadesa. Parang ganun yun eh. No? Delikadesa, wala namang batas na ganun eh. Wala rin batas yung parliamentary courtesy. Pero in the face ng ebidensya na nandoon, dapat ituloy mong investigasyon eh. So kahit na attorney, kahit na sabihin na natin na may ganon, huwag mo nang isipin para talaga sa mailabas na yung ebidensya. Huwag nang isipin yung parliamentary courtesy, di ba? Well, at the end of the day, binoto ka ng taong bayan eh. Answerable ka sa taong bayan eh. Unahin mo yung taong bayan. Binoto ka doon eh. Do you think may nililigtas si Senator Lacson? Hindi ko alam. In the end of the day, gabi na. By the looks of it, meron talaga kasi marami din naman siyang mga binitawang mga pangalan sa kanyang mga privilege speeches katulad ng mga contractor. Pero nung panahon niyo po ba bilang congressman, may mga contractor ba nung Meron. panahon? Narinig ko eh. Oo. Meron din. Narinig ko eh. Pero konti lang. Ngayon hindi na eh. Halimbawa, ito, hindi ko alam kung narinig nyo ito. Matagal ko na narinig yung cartel eh. Ano yung cartel? Yung mga congressman sa paligid ni Speaker Romualdez. Sila nagkocontrol ng budget. At karamihan daw, party list. Ewan ko kung narinig nyo na yun. Opo. Yung Okay, tinatawag narinig nyo, akala ko. Mafia. Cartel ang narinig ko ng pangalan at cartel ang narinig ko na salita na tawag nila sa sarili nila. Baka yun yung mga nagbe-build up. Sila mismo. Ang tawag na sa sarili nila, cartel. Ito ba yung mga yung mga nagsitaasan yung SALN?
From Bigla. 2022 hanggang 2025. Hindi lang ako mag-mention ng speaker. Di ba dati merong 7 dwarfs? Ayun. Kasi pag speaker ka, sa dami-dami ng congressman, meron talagang Lalapit. circle na nasa paligid mo eh. So, Yun yung tawag doon binanggit. 7 dwarfs. Yun yung binanggit ni Saldico, yung magkakasama sila, yung mga close niya. May interview Party nun. list. May interview nun kasi dati, yung kay Saldi ko, binanggit niya yung mga close friend nila. Unang-una si Speaker Martin Romualdez, yung mga iba pa. JJ Suarez. Sila Suarez, sila... Chua. Yan. Oh. Oo. Yan yung tayo sinasabi mo, Tor, na 7 dwarfs. Yung panahon nun, di ba? May isang speaker na yana na ako, namatay na kasi. May ganun eh. Oh. Huwag na natin i-mention yung pangalan. Pero hindi mo maiwasan kasi na siguro pag anong posisyon, mataas na masyado, minsan sa paligid mo, ay nagnininong-ninong doon sa mga kasamahan mo rin eh. So, perceive sila na malakas sa'yo. Totoo naman, pag pumasok ka sa speaker's office, iba yun ha. Doon sa second floor yun eh. May malaking hall doon. Pag medyo hindi ka doon, dito ka lang sa malaking hall. Ibang Pag chair in ka na, yun. papasok ka. Oo. Oo. Sa loob doon, meron pang small room doon sa loob ha. Sa likod. Tapos may labasan pa yun. Na hindi ka na makikita pag lumabas ka. Dati po kumakain dyan eh. Oh, kita. Masarap ang pagkain dyan eh. Yung mga pagkain nila. Oo. Mga manok. Buffet. Malalaking manok buhay. Mga buhaya yung mga nandun. Ay, buhay pa.